Tapos na ang trabaho ng ICI o Independent Commission for Infrastructure ayon kay Pangulong Marcos. Nabuo na raw kasi ang mga kinakailangang dokumento at impormasyon na isusumite sa ombudsman para sa paghahain ng kaukulang kaso laban sa mga anomalya sa flood control projects. Narito ang aking report. Nakatakda ng isumite ng Independent Commission for Infrastructure ang lahat ng nakalap na dokumento at ebidensya nito laban sa mga anomalya sa flood control at ghost projects sa Ombudsman at Department of Justice. Sa bisa ng Executive Order No. 94 na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos, binigyan ng kapangyarihan at itinatag ang ICI noong September 11, 2025 bilang fact-finding body na mag-iimbestiga sa umunay korupsyon, irregularities at misuse funds ng gobyerno sa nakalipas na 10 taon. Inatasan rin ng ICI na pangalagahan ng mga dokumento at impormasyon mula sa Kongreso na may kinalaman sa mga isinagawang investigasyon nito. The ICI itself has made a determination that much of their work has already been done. And the next part of this process is that they will send the information, they will send it to DOJ and the Ombudsman. Sabi pa ng Pangulo, tinitignan pa sa ngayon ang mga maaaring maging trabaho ng komisyon lalo't tapos na ang mandato nito. What will happen afterwards is let us see what else that they can do. But for now, their brief has already been fulfilled. Kabilang sa mga sumailalim na sa investigasyon ng ICI ang mga controversial na pangalan, kabilang na ang mag-asawang Diskaya, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, Undersecretary Roberto Bernardo at iba pang opisyalis ng DPWH, mga senador na sina Joel Villanueva, Chis Escudero, Jinggoy Estrada at ilang malalaking construction company. Samantala, tumanggi munang sagutin ng Pangulo kung tuluyan na nga bang bubuwagin ang komisyon, depende na rin sa magiging desisyon. Para sa EuroTV News, ako si Henry Villa. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.